Hindi ko kayang magbayad ng ganoon. Ang tulad mo na pumutok ng ulo ng customer ay isang sakit sa ulo. Ang sahod mo nitong mga nakaraang araw, iyan na ang pambayad sa gamot ng customer. Umalis ka na. Tingnan mo ang katawan niya. Ang laki ng kuwit. Kung pakakasalan mo, siguradong magkakaanak ng lalaki. Ang babaeng nagtatrabaho sa ganitong lugar, maglalakas loob ka bang pakasalan? Himasin mo na lang ng ilang beses at masiyahan ka na. Lin Shisheng, bakit ba hindi mapigilan ang mga kamay ko? Ang gamot ni Lolo, 300,000. Saan ako kukuha ng ganong pera? 300,000 yan. Hello? Ma? Naghahawak ako ng manibela. Malapit ka ng magtatlumpo, hindi ka pa rin nag-aasawa. Kailan ka ba magpapakasal? Kailangan bang mamatay muna ako bago ka masaya? Tatalon na lang ako ngayon. Ma, huwag ganoon. Ako. Ma, magpapakasal na ako ngayon. Pakasalan mo ako. Ang 300,000, maaari kong ibigay sa iyo. Totoo ba? Maraming salamat, sir. Nasa akin ang aking ID. Maaari na tayong pumunta para magpakasal ngayon. Para kang isang umingasing na kuting. Kawawa naman. Tara na. Sandali. Ang pera sa card na ito, maaari mong gamitin ng libre. Kontrata lang ang kasal natin. Huwag na tayong mag-usap sa araw-araw. Pagkatapos ng 1 taon, diretsyong maghihiwalay tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin. Mukhang nakakilala ako ng mabuting tao. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, babayaran ko siya ng buo. Anak, nagpakasal ka nga talaga? Mabuti. Ang marriage certificate mo. Ako muna ang mag-iingat. Para hindi mo ako malinlang. At bigla kang maghiwalay. Bahala ka. Ang lakad mo, may mata ka ba? Hindi mo ba nakita na may tao sa harap? Hindi marunong lumakad. Miss, ikaw ang unang bumangga sa akin. Kung hindi mo gagamitin ang mga mata mo, ipamigay mo na lang. Alam mo ba kung sino ako? At nangahas kang magsalita ng ganoon sa akin? Tigilan mo yan. Kuya Chijing, tingnan mo siya. Naglalakad ng walang pakundangan. Bumangga sa akin. Tapos ako pa ang minura. Ikaw ang unang bumangga sa akin. Ang kape mo, nabuhos pa sa buong katawan ko. Ang kapal pa ng mukha mo. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Itong taong ito, parang pamilyar. Kuya Chijing, Para lang sa ganitong maliit na bagay. Gusto mo nang manapak? Hindi ka pa ba? Mag-apologize sa kanya? hindi. Bakit ako ang mag-a-apologize sa kanya? Kung hindi ka mag-a-apologize, umuwi ka na lang at maging bunso ng pamilya Meng. Huwag ka nang pumasok sa Chuang Yuan Group. Sorry. Sina, mabait ako. Hindi kita patulan. Nasayang lang ang oras ko. Para sa interview ka? Ang Chuang Yuan mahigpit sa pananamit para sa interview. Malamang ngayon, mahihirapan na akong makapasa. Tulad mo, gusto mo pang pumasok sa Chuang Yuan Group?
Panaginip lang yan. Ang damit ko, sa'yo, medyo malaki. Tiisin mo muna, itakip mo na lang. Salamat. Kapag nalabhan ko na ito, isa sa uli ko sa'yo. Ang amoy? Parang naamoy ko na ito dati. Hindi na. Ang interview ang importante. Kuya Chijing, bakit ang bait mo? Sa baguhan na to, binigyan mo pa ng damit. Kumpanya ko ito. Kanino ako magiging mabait? Mukhang wala kang karapatang mangialam. Oras na para magtrabaho. Supervisor Meng, dapat nasa trabaho ka na. Hoy, huwag mong papayagan yung babaeng yun kanina na makapasa sa interview. Talagang hindi ako pumasa sa interview. Kasalanan lahat yan nung nakakainis kaninang umaga kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko man lang naipakita ang mga gawa ko na disqualify na agad ako. Hindi ba ito yung tumulong sa akin kaninang umaga? Guwapong executive? Anong nangyari sa kanya? Hindi ba ito yung umaga, yung tumulong sa akin, na guwapong executive? Anong nangyari sa kanya? Hoy, Pogi! Anong nangyari sa'yo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang. Siguro dahil uminom ng alak ng walang laman ng tiyan, kaya nag-low blood sugar. Magpahinga ka lang, okay na yan. Hindi nga katakataka, isa sa top 500 companies sa mundo ang Chuang Yuan Group. Kahit mga executive, sobrang sipag magtrabaho. Mukhang malaki ang sweldo nyo, no? Sana makapasok ako sa Chuang Yuan. Ano ito? Candy. Diamond candy, masarap ito. Ngayon, may bumibili pa pala ng ganitong kending pambata? Nagkita na ba tayo dati? Siyempre, nagkita na tayo. Kaninang umaga, sinagip mo pa ako. Kainin mo na yung candy? Nakalimutan ko. Mahina ka ngayon. Ayos lang. Tutulungan kitang balatan. Hayaan mo na. Siguro dahil sa kalasingan, nagkakagulo na ang alaala ko. Naalala ko pa yung babaeng pinakasalan ko ng biglaan. Kainin mo na. Buhay ang nakataya dito. Kumusta? Gumagaling ka na ba? Mas okay na, salamat. O nga pala, kumusta ang interview mo? Pumasa ka ba? Hindi man lang ako nakapagpakita ng kakayahan na disqualify na agad. Masyadong stricto ang Chuang Yuan ninyo. Oo nga. Yung damit mo, nalabhan na sa dry clean. Heto na. Salamat sa pagtulong mo kaninang umaga. Kung makakapasok ako sa Chuang Yuan, makakapag-ipon ako ng malaking pera. Yung proseso ng interview, kailan pa naging ganito? Tingnan mo, maganda ang educational background at design portfolio ni Lin Shisheng. Bigyan ko na lang siya ng isa pang pagkakataon na makapasok sa Chuang Yuan. Pupunta ako sa bahay niyo ngayon para makilala ang manugang kong babae. Kung hindi ko siya muling makikita, magdudusa ka. Mukhang kailangan ko na talagang ipakilala ang babaeng yon sa nanay ko.
Hello? Lolo, Mukhang hindi siya yon. Talagang walang ganoong pagkakataon. Gino, tapos ka na ba sa interview? Kumusta? Maayos ba? hindi. Hindi ako pumasa. Pero huwag kayong mag-alala. Marami namang trabaho ngayon. Makakatagpo rin ako ng trabaho. Huwag kayong mag-alala. Kahit sinabing huwag mag-usap? Hindi naman ibig sabihin hindi na talaga. Bakit hindi ko siya makontak? Lin Shisheng ha, Lin Shisheng. Ang galing mong magyabang. Ngayon, ang trabaho. Hindi naman ganoon kadaling makahanap. Kung matutulungan mo ako sa isang bagay, tutulungan kita. Sa problema mo sa trabaho. Deal. Naku! Ang ganda! Hindi ko inaasahan na ganito kayaman ang pamilya mo. C. Sumunod ka sa akin! Ito, lahat ba ito para sa akin? O, kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo. Pumasok ka na at magsuot. Hindi. Masyadong sexy. Hindi bagay sa'yo. Hindi masyadong bagay sa personalidad mo. Sunod. Sunod. Boss, siguro, ikaw na lang ang pumili para sa akin. Nakakapagod na talaga ang magsukat ng damit. Ito na lang. Ang ganda talaga. Hello? Jing, malapit na ako. Tawagin mo na ang manugang ko. Gusto ko siyang makilala ng mabuti. Oo, alam ko. Tandaan, magpakita ka ng mabuti. Inay, May tao pa palang nangahas na makipag-agawan sa akin. Si Meng Ruoksu. Gusto kong malaman kung sino ang karapat-dapat sa paningin ni Chi Jingge. ma, Tita, sabi ko nga, yung sinabi ni Chi Jingge na ikinasal na siya. Biro lang yon, di ba? Seryoso siyang tao. Paano siya magpapadala sa isang bagay na mabilisan lang? Paano naging biro yon? Nakita ko na nga ang marriage certificate niya. Hindi yan peke. Si Jeng, nasaan na ang manugang ko? 6 na buwan na, hindi mo pa dinadala rito. Talaga bang nagsisinungaling ka lang? Sakin tungkol sa pag-aasawa mo? Tita, siguradong nagsisinungaling lang siya sa'yo. Kung gano'n na lang ang gusto mo na mag-asawa si Chi Jingge, bakit hindi na lang ako ang pumasok at maging manugang mo? Magkaibigan naman ang pamilya natin. Kung magkakatuluyan kayo ni Chi Jing, magandang resulta yan. Natural na maganda. sinong nagsabing hindi ako ikinasal? Ma, yung marriage certificate ko, nasa iyo pa yon, di ba? Chi Jingge, huwag ka nang magbiro. Araw-araw tayong magkasama. Kung ikinasal ka nga, paano hindi ko malalaman? Akala mo ba? Lahat ng gagawin ko. Kailangan kong i-report sa'yo? Chi Jing, mabait naman ang intensyon ni Xiao Shue. Hindi ba't para sa ikabubuti mo rin yon? Bakit ka naman ganoon ka-agresibo? Tita, okay lang. Hindi sinasadya ni Chi Jingge yun. Kilala ko siya. Chi Jingge, kung sabi mo ikinasal ka na, nasaan naman ang asawa mo? Bakit hindi mo pa dinadala sa bahay? Talaga bang ganong kasama ang itsura? Ayaw magpakita.
Ako ba ang hinahanap nyo? Handa na ang pagkain. Kain na tayo. Anong ginagawa mo rito? Mukhang ang gusto nitong nakakainis na to kay Jin Chijing. Kaya gusto kong galitin siya ng husto. Di ba't hinahanap mo ang asawa niya? Kaya lumabas ako para ipakita sa'yo. Tulungan mo ako. Malapit na tayong mahuli. Wo. Ang relasyon namin ng asawa ko, si Shi Sheng, ay maganda. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang aplikante sa kumpanya na hindi pumasa sa interview. Hindi naman talaga siya kilala ni Chi Jingge. Malamang kumuha lang si Chi Jingge ng artista para magpanggap. Ang manugang kong babae ay mas kaaya-aya pa kaysa sa litrato. Kaya naman pala itinatago siya ni Chijing. Tingnan nga natin ang hitsura ng manugang ko. Xiao Shui, ano ang nilinlang sa akin ni Chijing? Ma. Siyang tunay po ang manugang ninyo. Si. Kung hindi ito peking pag-arte, bakit hindi kayo umuwi pagkatapos kumuha ng lisensya? Napakasakto lang talaga. Pagkatapos mag-apply ni Lin Shisheng sa kumpanya, saka mo siya dinala rito. Oo nga, hindi naman ako halimaw. Mas mabuting maipakilala ng maaga. Dahil noon, pagkatapos namin kumuha ng lisensya, siya ay may urgent na kailangang asikasuhin, kaya naantala. Pero kaninang umaga, parang kayo pa ay hindi magkakilala. Parang hindi kayo kumuha na ng lisensya noon pa. Dahil nagtatrabaho si Chijing sa Chuang Yuan Group bilang kanyang asawa. Kung hindi ko alam na umaarte ka lang, akala ko talaga may gusto ka sa akin. Pupunta ako sa interview. Siyempre kailangan low-key. Para hindi pagchismisan. Napaka-considerate mo kay Chijing. Isang mabait at maalaga kang babae. Chijing, mukhang maganda ang pagpili mo ng tao. Salamat po, ma. Kung ano ang sabihin mo, yun na yun. Ebidensya. Ipakita mo sa akin. Ito. Sapat na ba? Buti na lang nasa bag ko noon at hindi ko naalis. Ito, paano ito nangyari? Peki ito sigurado. Xiao Xue, nakita ko na ang marriage certificate. Wala namang problema. Ayos lang yan, Xiao Xue. Marami pang lalaki na mas magaling kay Chijing. Mamaya, ipapakilala kita sa mas bagay sa'yo. Buti na lang hindi siya pumasok sa kumpanya. Kung hindi, hindi ko alam kung gaano siya kakampante. Sa kumpanya, ako pa rin ang babae na nasa tabi ni Jin Chijing. Oh, ma. Pala ko. Bukas, papasukin si Shisheng sa kumpanya. Ano? Paano pwedeng mangyari yan? Nakita ko na ang kanyang resume at portfolio. Hindi ito sumusunod sa pamantayan ng grupo natin. Sk, ang kulit-kulit naman niya. Bakit kailangan niyang makisali sa lahat? Manager Meng. Saang aspeto siya? Humihipo sa pamantayan ng kumpanya? Ako? Paano ko malalaman? Hindi ko naman nakita. Ako ang president ng Chuang Yuan Group. May karapatan akong mag-empleyo. Manager Meng, huwag kang lalampas. Siya pala ang president ng Chuang Yuan Group. Malapit na rin ang oras ng pagkain. Kain muna tayo. Tara. Ito ang marriage certificate ni Lin Shisheng. Ang kanyang marriage certificate. Sir, ito ang aking marriage certificate. Medyo simpleng kuha lang. Wala namang masyadong makikita. Talaga palang ikinasal na siya. Ang galing mo naman mag-isip. Kahit ang marriage certificate ay nakahanda na. Trabaho lang, bayad lang. Ha! Sir? Sir, tingnan ninyo ang aking trabaho.
natapos na. Maganda rin ang resulta, yung ipinangako ninyo sa akin noon, tungkol sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Ako kasi, palaging tumutupad sa aking salita. Talagang tutuparin ko ang aking pangako. Talagang maliit ang mundo. Sa kanya pa ako napunta. Huwag mong isipin na naloko mo si Chijing at ang kanyang ina. Ay okay na ang lahat. Nasa ilalim mo ako. Ako ang bahala sa iyo. Hindi ako sa isang tulad mong nakapasok ng palusot. Ay magpapakita ng konsiderasyon. Huwag po kayong mag-alala. Patunayan ko sa kumpanya, kaya ko itong gawin para sa posisyong ito. Hintayin ninyo na lang. Ang lakas ng hangin. Baka mabali ang dila mo. Kung magagawa mo ito sa loob ng araw na ito, maaari kang manatili. Kung hindi, lumayas ka na. Ang pag-alis o pananatili ko ay hindi mo desisyon. May pinirmahan akong kontrata sa trabaho. Protektado ito ng batas. Manggagawa, may karapatan akong tanggihan ang iyong hindi makatwirang kahilingan sa trabaho. Ganon din ang batas, pinoprotektahan din ito ang karapatan ng kumpanya. Pwede kang tumanggi, pwedeng puntahan natin si Sir Jin para magpaliwanag. Kung mayabang man ang isang tao, dapat may sapat siyang kakayahan para maging mayabang. Kapag nakapirma ka na ng proyekto tulad ng Salushi Group, saka ka na bumalik para magmalaki sa akin. Tulungan ako ni Sir Jin na makapasok sa kumpanya. Huwag na nating siyang istorbohin pa. Unang araw pa lang sa trabaho, nakasama ko na agad ang ganitong nakakainis na boss. Hay naku, ang hirap talaga ng buhay. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng asawa ko sa ngalan lamang. Mula nang mag-usap kami sa telepono, nag-message ako sa kanya pero hindi na siya nag-reply. Yung pera sa card, maliban sa 300,000, hindi na ginamit. Nakakalito talaga. Sabi niya, wag na raw mag-usap. Tapos talagang hindi na makontak. Kakasimula pa lang ng trabaho. Ginagawa na akong kalabaw. Lin Shisheng, magpakatatag ka. Hanggang ngayon ka pa nag-overtime. Kami ba niya, bago pa pumasok sa Chuang Yuan, ay nagkita na? Umuwi na silang lahat. Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi pa tapos ang trabaho. Hindi ako makakaalis. Surgeon, mauna na kayong umuwi. Ako, matapos, uuwi na. Hoy, Assistant Shen. Para kay Lin Shisheng, magpadala ng kape at merienda. Sabihin mo lang. Sabihin mo na overtime benefit. Miss Lin, ito ay mula sa kumpanya para sa iyo. Benepisyo sa overtime. May benepisyo pa sa overtime?
Talagang Chuang Yuan. Ang pait. Ang daling aliwin. Tapos na ang isang araw. Nasaan ang resulta ng trabaho mo? Narito ako para i-verify. Pakiusap. Talagang ginawa niya. Sa loob ng isang araw. Natapos na. Napakabilis matapos. Tiyak na may pagkakamali. Ang form na ito ay font ng title, hindi tugma sa body text. At ang margin, hindi rin sumusunod sa pinakabagong modelo ng pagkumpleto. Kahit ang pinakabatayang format uniformity, hindi mo magawa, ito ang tinatawag mong tapos. Supervisor Meng. Ito ay kahapon. Bigla ang hiling. I-activate. Lumang template. Sabi ay, Finance Department. Kailangan compatible para sa archiving. Kailangan kong i-pull out email records. O ngayon, i-sync sa Finance Department para kumpirmahin. Dito sa huli, oras ng pag-save ay 4:30 ng umaga. Hindi kaya ikaw ay sa kalagitnaan ng gabi. Nagmadali at nagpaloko. Maraming bagay ang wala. Na-verify ba? Huwag kayong mag-alala. Sa bawat kabanata na natatapos ko, lagi kong i-sync sa mga kaugnay na department, pinuno para kumpirmahin, chat records, at timestamp NG email reply. Lahat nakalakip sa appendix. Supervisor Meng, pwede kang mag-random check. Ano mang parte ng confirmation records? Oo nga pala. Ipinadala ko rin kay Sir Jin para kumpirmahin. Nakuha na, pagkilala ni Sir Jin. Supervisor Meng, gusto mo bang tingnan? Matindi ka? Ingat sa pag-alis. Supervisor Meng. Talaga? Ganun na lang ang alis? Akala ko ang level. Gaano kataas? Maghanap tayo ng oras. Hiwalayan na natin. Sige, pag nagkita tayo, hiwalay na. Ano to? Candy. Diamond candy. Masarap to. Parang nahuhulog na ako kay Lin Shisheng. Panahon na para maghiwalay. Magkita tayo bukas. Tapos, hiwalay na tayo. Hey, nasaan ang marriage certificate? Bakit hindi ko mahanap? Kahapon, hindi rin ako umuwi. Malamang naiwan sa bahay ni Jin Chijing. Hello. Ang numerong tinatawagan ay pansamantalang hindi masagot. Ano ba yan? Lahat hindi sumasagot ng tawag. Sina, pagkatapos ng trabaho, puntahan ko na lang siya sa bahay. Hey, Shisheng. Halika. Umupo ka. Si Chijing, hindi pa siya umuwi. Hinahanap mo ba siya? Hindi. May naiwan lang akong gamit. Baka naman noong huling punta ko rito. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ni Chijing, papahanap natin sa kanya. Halika, magtsaa muna tayo.
Shish Heng, ikaw talaga. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Si Chi Jing, napakaswerte niya at napangasawa ka. Ah, tita, Ano ang tawag mo sa akin? nanay. Kakapalit ko lang ng tawag, hindi pa sanay. Ayos yan. Normal lang na hindi ka sanay. Tulad ni Chi Jing, sa totoo lang, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Huwag mo siyang pansinin na laging nakasimangot. Mukha siyang seryoso. Pero sabihin ko sa'yo, noong bata siya, napakapilyo niya. Talaga? Siyempre naman, noong 7 taong gulang siya, gustong-gusto niyang kuhanin ang pugad ng ibon sa puno. Ang nangyari, naipit siya sa sanga at hindi na makababa. Ay naku, umiiyak siya ng napakalakas. Kaya, ang tatay niya ang naglagay ng hagdan para ibaba siya. Hahaha. Tapos, noong high school, unang beses niyang magluto. Sabi niya, regalo raw sa birthday ko, isang sorpresa. Ang resulta, nasunog ang kusina, dumating pa ang fire truck. Lahat ng tao sa buong kalye ay lumabas para manood. Ha 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 ha. Anong pinagtatawanan ninyo? Anong pinag-uusapan ninyo? Ang saya-saya ninyo. Wala naman. Ikaw lang ang pinag-uusapan namin. Wala naman kaming pinag-uusapan ni nanay. Nagkukuwentuhan lang kami. Kung malaman ng boss mo na alam ko ang mga kahangalan mo noong bata ka pa, baka patayin niya ako para hindi makapagsalita. No? Yun kasi. Ginoong Jean. Ang nanay ko ay nagsabi na naman sa'yo ng mga kahangalan ko noong bata ako, di ba? Paano mo nalaman? Ganoon talaga ang nanay ko. Mahilig siya sa mga kwento tungkol sa mga kahangalan ko noong bata pa ako at ikinukwento sa iba. Nasasanay na ako. Ay nako. Yun kasi. Naisip ko lang na ang iyo sa kwento at ang iyo sa totoong buhay ay medyo magkaiba. Hindi ko intensyon na pagtawanan ka. Kung naramdaman mong hindi ka komportable, humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Kuya Chi Jing, bakit naman 18 anyos ka na, nasunog mo pa ang kusina habang nagluluto? Ang tanga-tanga mo naman, noong 2 anyos pa lang ako, kaya ko nang maghanda ng isang buong hapagkainan. At saka, nanalo pa ako sa paligsahan sa pagluluto ng championship. Anong problema? Hindi ka naman nagalit, no? Lalaki ka naman, huwag kang masyadong maramdamin. Mga ilang salita lang yan, hindi naman mababawasan ang laman ng katawan mo. Di ba, tita? Wala pang sino man tungkol sa bagay na yan ang humingi ng paumanhin sa akin. Ginoong Jean, ayos ka lang ba? Ginoong Jean, sa totoo lang, sa tingin ko ay ang cute-cute. Talaga, Salamat. Oo nga pala, bakit ka nandito? pumunta ako rito para hanapin ang marriage certificate natin. Kaso, habang kausap ko si tita at nagkukwentuhan kami, nakalimutan ko na. Kakaiba. Bakit kaya nawala? Kung nasa bahay ko yan, tiyak na hindi nawawala. Mamaya, kapag nakita ko, papadala ko sa'yo. Sige, Ginoong Jean. Hindi na kita aabalahin pa. Aalis na ako. Sandali. Baka gusto mong dito ka na lang matulog ngayong gabi? Ay. Huwag kang magkamali. Natatakot ako baka maghinala ang nanay ko. Noong nakaraan, pinatuloy ka niya, pero umalis ka. Siya. Nagwala sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi naman kasama mo ako titira. Bahay ko, maraming silid tulugan para sa bisita. Pwede kang pumili ng kahit alin. Si. Kung gayon, tulungan na kita hanggang sa huli.
Pumipili ng kwarto. Anong kwarto ang pipiliin? Kailangang magpahinga si Shisheng diretsyo. Nasa kwarto mo ayos na yan. Ang laki ng kama mo. Pwede kang gumawa ng kahit ano. Nanay, ito, hindi bagay. Nandito ka pa. Kami, wala kaming magagawa. Kami ay hiwalay ang tulog namin. Ay naku. Pagpapalago ng damdamin. Dapat magsimula sa damit, pagkain, tirahan, at paglalakbay sa lahat ng aspeto. Baka naman, ang pagkuha ninyo ng marriage certificate ay panloloko sa akin? Paano naman nangyari yan? Nanay, ako lang nahihiya. Nanay, tama ka. Kailangang palaguin ang damdamin. Kung gayon, kami, magpapalago na ng damdamin. Nanay, matulog ka na rin ng maaga. Talaga nga, kailangan tingnan ng manugang na babae. Ang anak kong parang kahoy. Ang anak kong parang kahoy. Hindi maaasahan kahit kaunti. Asawa, hindi naman ayaw kong maghiwalay. Ang problema, ang marriage certificate ko, sa maikling panahon, malamang, hindi na mahahanap. Pwede bang ipagpaliban ng ilang araw? Hindi naman siguro ganoon kaswerte? Hindi, Lin Shisheng. May asawa ka na ngayon. Huwag magpadala sa damdamin. Maaga na. Matulog ka na. Ngayong gabi, ikaw ang matulog sa kama. Hindi. Boss Jin, bahay mo ito. Ikaw ang matulog sa kama. Ako na lang sa sahig. Nag-message pa sa Kin ng kusa. Tumawag pa siya sa Kin kanina, kaso nasa meeting ako, kaya hindi ko nasagot. Hindi ko alam kung may importante ba. Noon, hindi dapat ako nagpadalos-dalos na pakasalan siya. Ang hirap na makipag-ugnayan ngayon, parang imposible. Yung marriage certificate niya, Nawala na rin. ngayong panahon ba, hindi bagay maghiwalay? Lahat? Pati marriage certificate? May problema. Sige na, matulog na muna tayo. Lin Shisheng. Kami ay mag-asawa na. Huwag kang lalampas sa hangganan. Bakit palaging gumagalaw itong unan? Huwag kang kikilos. Anong ginagawa mo? Ikaw talagang. Hindi ah. Parang ako yung natutulog sa sahig. Boss, Jin. Pasensya na. Sanay na kasi ako na sa kama natutulog. Kaya nangyari iyon. Pero sigurado ako na wala akong ibang intensyon. Boss Jin. Pasensya na. Nasaktan ka ba sa sampal ko? Pwedeng ipahid ko.
Ngayong gising ka na, ayusin mo na lang ang sarili mo at maghanda para sa trabaho. Pumasok ka na sa trabaho, huwag kang magdulot ng gulo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Oy, magandang umaga, Supervisor Meng. Ano namang trabaho ang ipagagawa mo ngayon? Ang chairman ng Lu Group ay humiling sa amin na gumawa ng isang alahas na kwintas para sa kanyang asawa. Dahil gustong-gusto mong patunayan ang sarili mo. Sa'yo na ipapagawa ito. Sandali. Ito bang proposal ay gawa mo? Oo, ano naman? Payak at walang laman ang nilalaman. Wala man lang kaugnay na impormasyon tungkol kay Madam Lu. Kahit numero ng telepono wala. Supervisor Meng, bilang isang taga-disenyo, hindi mo dapat hindi alam ang kahalagahan ng background information para sa isang taga-disenyo. Ganito kasi, dito mo lang maipapakita. Ang pambihirang talento ng dakilang taga-disenyong si Lin. Sinadya mo? Sinadya ko. Anong magagawa mo? Hindi ba't ang galing-galing mo? Kung may kakayahan ka, mag-imbestiga ka mag-isa. Si Kuya Chijing at ikaw ay nagpapanggap lang. Para lang mapatahimik ang kanyang ina. Huwag mong isiping totoong mahalaga ka. Napakasakit mo magsalita. Kaya nga hindi ka man lang. Pinapansin ni Boss Jean para magpanggap. Gat. Ang sungit at yabang mo. Kaya pala si Boss Jean, nagpapanggap lang siya. Ayaw kang hanapin. Ikaw. Kahit anong sabihin mo ngayon, wala nang saysay. Ang Lu Group, malaking kliyente ng Chuang Yuan. Kung ang disenyo mo ay hindi magugustuhan ni matandang Ginang Lu, malaking pera ang mawawala sa Chuang Yuan. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Hindi mo na kailangang alalahanin niyan, Manager Meng. Wala naman akong koneksyon. Saan ako hahanap ng background information ni matandang Ginang Lu? Patungkol sa buhay at mga gusto niya? Ang bibig kong ito, puro kayabangan lang. Boss Jen, sakto naman ang pagkikita natin. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Anong problema? Nag-overtime ka na naman? Kahit mag-overtime ako ngayon, hindi ko pa rin matatapos. Si Manager Meng, pinagawa ako ng alahas para kay matandang Ginang Lu. Pero wala akong hawak na kahit anong impormasyon tungkol kay matandang Ginang Lu. Wala talaga. Pinagawa pala ni Meng Ruoxue ng disenyo si Lin Shisheng para magpabango sa matandang Ginang Lu. Boss Jin, pwede ba maging mabait ka? At bigyan mo ako ng konting payo? Ang sarili mong trabaho, ikaw ang dapat gumawa. Hindi ba't gusto mo ng payo? Bakit hindi ka pa umaalis? Hanggang dito na lang ang maibibigay kong payo. Sobra na yan, sobra na. Ang natitira, ako na ang bahala. Kumain ka muna. Pagkatapos kumain, saka ka magpatuloy. Ang sarap nito. Boss Jin, kumain ka rin.
Boss Jin, baka naman kayo na lang ang kumuha at kumain ito. Masyadong matamis. Ikaw na lang ang kumain. Ubusin mo. Huwag mong sayangin. Tama. Kasal na rin siya. Mas mabuti pa? Mag-ingat na lang ako. Gising. Hindi uuwi ang nanay ko mamayang gabi. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Walang pisikal na paghawak. Ang pag-aalaga na ito. Hindi naman siguro ito lumalabag sa hangganan, di ba? Ginoong Jin, may kailangan po ba kayo? Ako, tumingin-tingin lang. Tapos na ang lahat ng disenyo. Ang balangkas. Halos tapos na. Malapit na matapos. Gusto mo bang tingnan? Hindi na. Naniniwala ako sa'yo. Ginoong Jin, Anong nangyari? Magpatuloy ka. sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Nakatayo lang po kayo rito. Parang hindi ko na kayang magpatuloy. Ako. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Bakit kakaiba si Ginoong Jin? Kagabi. Napakalamig pa nga. Araw-araw na overtime. Ang manggagawang ito, kay hirap ng buhay. Ginoong Jin, hindi pa po kayo umuuwi? Nag-overtime rin ng kaunti. Nakita kong hindi ka pa umuuwi. Kumuha ako ng kaunting pagkain. Ginoong Jin, hindi niyo po kailangang mag-abala. Anong abala? Maliit na bagay lang ito. Kain ka na. Ang isang order na ito, mga 100 piso siguro. Yung 20 pisong order ko, gumagamit pa ako ng voucher. Talagang ang mayayaman. Sobra ang yabang. Ginoong Jin, bakit hindi kayo umupo? Sabay tayong kumain. Siyempre, kayo ang bumili. Masarap ba? Masarap. Araw-araw akong umu-order. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Anong nagmamadali? Walang nakikipag-agawan sa'yo. Kamusta? Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Bakit bigla siya? Nagpakita ng ganitong pag-aalaga sa akin? Ginoong Jin, hindi na kailangang araw-araw. Kakasimula ko lang kasi dito sa kumpanya. Wala pa akong gaanong naipapakitang resulta. Parang hindi ko ito karapat-dapat. Sa sobrang pagpapahalaga ninyo. Ang resulta, dahan-dahan lang. Darating din yan. Huwag kang magmadali. Lalo pang nakatatakot. Gigisingin ko kaya siya? Huwag na lang. Pero huli na masyado ngayon. Pero kung gigisingin ko naman, parang pagod na pagod siya. Boss Jin, gising na po kayo? Kanina ko pa sana kayo gigisingin. Tapos na. Umalis na tayo. Ihahatid kita. Wag na po, wag na. Okay lang po. Magta-taxi na lang po ako para makauwi. Ayos lang. Papunta naman din ako doon. Boss Jin, Okay lang. Siguro biglaan lang yung pagtayo ko. Tara na. Boss Jin, wag na po kayong mag-abala.
Nakapag-book na po ako ng taxi. Malapit na pong dumating. Lin Shisheng, ganito ba talaga kasigasig na lumayo ka sa akin? Kung ayaw mong ihatid kita, paunahin na lang natin ang asawa mo na sunduin ka. Nakapag-book na nga po ako eh. Hindi na kailangang istorbohin pa siya para sunduin ako. Anong numero ng asawa mo? Ako na ang tatawag para sa'yo. Ano ang numero ng asawa mo? Tatawagan ko siya para sa'yo. Boss Jen, ibalik mo na sa akin ang cellphone ko. Huwag kang magulo. Boss Jin, hindi ko sinasadya. Kumpara noong nakaraang buwan, tumaba ako ng 2 kilo. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong pinapadalhan ng midnight snack ni Boss Jin. Wala rin akong oras mag-ehersisyo. Boss Jin, bakit mo ako ginaganito? Parang wala naman akong nagawang mali, di ba? Nitong kalahating buwan, kung hindi alahas, ay iba't ibang damit naman. Ang sobrang bait niyang ito. Sa tingin ko, ay katahimikan bago. Dumating ang bagyo. Baka gusto niya akong tanggalin. At ang mga ito, hindi ba't mga panlansi lang? Hindi naman siguro. Hindi ko pa nga nakukuha ang sahod ko sa buwang ito. Kung walang sahod, sa susunod na buwan, ano ang kakainin ko? Oo nga pala. Ipuputok ko na lang ang mga regalo niya. Wala naman akong magagamit sa mga yon. Na-post na. Ang bilis na benta. Mabilis talaga mabenta ang magagandang bagay. Maganda rin ang presyo. Ngayon, kahit na 2 taon akong walang mahanap na trabaho, kaya ko pa ring tustusan ang sarili ko. At si Lolo. Ano kaya ang ipagregalo ko sa kanya? Anong magandang regalo? Kotse kaya? Para kung mag-overtime siya at kailangan umuwi, hindi na niya kailangang mag-alala kung paano uuwi. Sandali, may lisensya ba siya? Alam mo ba, may nakita ako sa second-hand market. Napikeng versyon ng custom-made mong damit. Maganda ang pagkakagawa, halos tunay. Akala ko ikaw ang nagbenta. Hindi yon peke. Tunay yon. Ipinagawa ko yon ng custom-made. Imposibleng may pangalawang kopya. Ang cute naman ng batang ito. Ang bilog-bilog ng mukha. Mukhang mapalad. Chijeng. Ikaw at si Shisheng ay kasal na. Pagdating sa usapin ng bata, kailangan ninyong magsikap. Ma, huwag mo na akong pilitin. Ang pag-aanak, hindi naman ako lang ang may kailangan gawin. Kaya nga sinasabi ko, kailangan mong magtulungan ni Shisheng. Kayong dalawa. Anong tulungan? Siya na. Hindi ko na iyon pakialaman. Tingnan mo ang mga tao sa paligid mo, yung mga kasing edad mo, o mas bata pa sa'yo, may mga anak na ang mga bata. Kung hindi ka mag-aanak ngayon, pagkatapos mong mag-30. Yung katawan mo, Teka, ma. Ako, pag-uusapan namin. Sige? May oras ka ba ngayong hapon? Mag-dinner tayo. Ngayon, ang magagawa ko na lang ay magdasal na sana ay maaga siyang mag-unblock sa akin. Nakatapos din sa wakas. Ang hirap. Abala sa overtime araw-araw. Oo nga pala.
May oras ka ba? Mag-dinner tayo ngayong hapon. Dinner ngayong hapon? Mag-leave na lang ako. Tapos na rin naman ang trabaho. Supervisor Meng, sakto nandito ka. May kailangan sana akong kausapin. Ngayong hapon, gusto ko sanang mag-leave. Tapos na ang lahat ng trabaho. Ikaw mismo ang kumausap kay President Jean para magpaalam. Baka ma-overstep ako sa limitasyon ng aking kapangyarihan. Nagbago ka ngayon? Hindi ka nagpahirap sa oras ko. Pasok? Si Sheng, kanina pa namin ikaw ang pinag-uusapan. Tapos dumating ka na. Ako, anong pinag-uusapan? Tungkol sa mga anak. Anong problema? Sabihin mo. Sergeant, may gagawin ako mamayang hapon. Gusto kong mag-leave. Anong gagawin mo? Kung sasabihin kong kakain sa labas, siguradong hindi niya aaprubahan yon. Mag-imbento na lang ako ng dahilan. Sergeant, may kailangan sa pamilya ko. Hindi pwede. Hindi pa nga hindi ko pa nasasabi. Walang leave pagdating sa mga personal na bagay. Hindi pa tapos ang trabaho mo? Gusto mo nang umalis? Sir Jin, tapos ko na ang design. Inupahan ka ng kumpanya para lang gumawa ng isang design? Wala ka ng ibang gagawin? Siya na nga. Kung hindi pwede, hindi pwede. Bakit ang sungit-sungit mo? May meeting mamayang hapon. Kailangan kong makita ang final design nyo ni Supervisor Meng. Ang Lucy Group doon, minamadali na tayo. Kung may iba kang gagawin, pagkatapos na lang ng meeting. Sergeant. Bakit ngayon bigla siyang naging masungit? Parang ibang tao na siya. Talaga nga. Dumating na rin ang bagyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit galit na galit siya? Nag-away ba ang mag-asawa? Company merienda. Para sa lahat ito. Meng Ruoxue. Lin Shisheng. Magkikita tayo sa meeting pagkatapos ng 10 minuto. Ihanda nyo ang mga materyales nyo. Ubos na ang A4 paper ng kumpanya. Kunin mo sa supply room. Ano to? Bakit ang hilo-hilo ko? Nasaan si Lin Shisheng? Bakit wala siya? Ewan ko. Nandito lang siya kanina. Kanina pang hapon, hindi ba't mag-file pa siya ng leave? Baka naman, dahil hindi ko inaprubahan ng leave niya, nagtatampo at nag-absent ng walang paalam? Itong si Lin Shisheng, talaga naman. Alam na niyang may meeting, naabisuhan na siya. Nag-absent pa rin ng basta-basta. Wala talagang respeto sa'yo at sa mga patakaran ng kumpanya ang tao na yan. Kuya Chijing, tingnan mo muna. Ang design ko. Simulan na natin. Nasaan ako?
May tao ba? Pakawalan niyo ako. Merong afternoon tea ang kumpanya. Para sa lahat. Tiyak na yung kape ang may problema. Nascam na naman ako ng nakakainis na yon. Maganda ang concept. Nakuha mo ang hilig ni Lao Madam Lu sa mga tradisyonal na elemento ng China. Ang mga auspicious cloud at crane, sa mga open work na parte, ay napakahusay ang pagkakasama. Ang gemstone, ginamit mo pa ang paboritong blue sapphire ni Lao Madam Lu. Kitang-kita na sineryoso mo ito. Salamat sa papuri, Kuya Chijing. Pero, ang teknik ng pagdugtong ng cloud pattern sa metal parang pamilyar. Parang nakita ko na ito dati. Kung ganoon, Kuya Chijing, pwedeng-pwede na bang ako na ang magiging in charge sa project na ito? Huwag kang masyadong kampante. Maganda nga ang design ng proposal mo. Pero dahil sa pagkakataong ito, hindi nagpasa si Lin Shisheng. Ang proposal na ito ay ipapasa ko na. Sandali. Lin Shisheng. Kahit dumating ka ngayon, wala nang saysay. Kuya Chijing ay napili na akong project lead. Bakit siya? Humihila ang paa? Parang nasugatan ang paa niya? Lin Shisheng. Alam mo namang ngayon ay ang importanteng meeting para sa project ni Lao Madam Lu. Naglakas loob ka pang mahuli. Alam mo ba na si Chijing? Boss Jin ay naghintay sa'yo ng 20 minuto. Tungkol sa pagkahuli mo, may maipapaliwanag ka ba? Nalate ako. Dahil naghahanap ako ng ebidensya. Ebidensya. Anong ebidensya? Boss Jin. Ang design na ito ni Meng Ruoxue, sa akin talaga. Binigyan pa niya ako ng sleeping pills. Ikinulong ako sa bodega para hindi ako makapunta sa meeting. Lin Shisheng. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw, hindi ka nagpaalam. Bigla-bigla kang umalis. Ngayon gusto mo pang gumawa ng kwento. Para ipahamak ako sa pagnanakaw ng idea mo. At binigyan pa kita ng gamot? Gawa-gawa lang ba ang kwento? Tingnan mo lang, malalaman mo. Lin Shisheng. Ito. Ang ipinapakita mo sa akin? Kakaiba. Bakit wala? Nasaan na ang draft ko? Buti na lang nauna akong nag-delete. Ngayon, tingnan natin kung paano mo i-explain to. Lin Shisheng. Kahit gusto mong ipahamak ako, dapat inihanda mo muna ang mga props mo. Sinasabi mong ninakaw ko ang idea mo, pero wala ka namang draft. Ano ang ninakaw ko? Boss Jin, ginawa ko talaga ang design draft. Nakita mo mismo, hindi ba? Naniniwala ako na ginawa mo. Pero ang problema ngayon, kailangan nang magpasa. Wala kang maibigay sa akin. Boss Yin, medyo karaniwan lang ang kakayahan ni Lin Shisheng at masama pa ang ugali. Kung kumalat to, masisira ang reputasyon ng kumpanya. Sa tingin ko, dapat siyang tanggalin. Boss Jin, ang CCTV. Tingnan mo lang ang CCTV, malalaman mo kung si Meng Ruoxue ay talagang nagnakaw ng mga materyales ko. Kuya Chijing, huwag kang maniwala sa kanyang paninirang puri. Matagal na tayong magkakilala, di ba? Alam mo naman, hindi ako ganoong klaseng tao. Ano? Kinakabahan ka na? Wala naman akong ginawa. Bakit ako kakabahan? Kung gayon, Boss Jin, pakitingnan ng CCTV. Kung ako ay nag-akusa ng mali kay Supervisor Meng, hihingi ako ng tawad sa kanya ngayon din. At all is na, I-access mo para sa akin ang CCTV ng opisina. Ipadala mo agad sa akin. Kuya Chijing,
Matagal na tayong magkakilala, di ba? Alam mo naman, hindi ako ganoong klaseng tao. Mas naniniwala ako sa ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo? Kuya Chijing, hindi. Malaking pagkakamali lang lahat ito. Si Lin Shisheng ang nagpakana nito. Naiinggit siya dahil ako ang apo ni Lolo Meng. Naiinggit siya dahil mas binibigyan mo ng halaga. Ang pinahahalagahan ko ay palaging ang iyong pagkatao at talento. Hindi ang iyong pinagmulan. Meng Ruoxue, simula ngayon, tinatanggal ka na. Ayusin mo ang mga gamit mo at pumunta sa HR para mag-process ng resignation. Hindi. Kuya Chijing, hindi mo ito magagawa. Ang lolo ko at ang pamilya Jin ay matagal nang magkaibigan. Dahil sa kanya, Dahil nga sa lolo mo, kaya hindi kita diretsyong ipinaaresto. Nagbigay ka pa ng droga sa katrabaho? Ang taong katulad mo, ayaw kong magtrabaho sa akin. Len Shisheng, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi ka biglang sumingit, ang magiging asawa ni Kuya Chijing ay dapat ako. Ang mamamahala sa proyektong ito ay dapat din ako. Kahit na wala si Lin Shisheng, hindi kita pakakasalan. Mula pagkabata, kapatid lang ang turing ko sa'yo. Ikaw na ba ang aalis? O ipapasundo kita? Guard? Sa wakas, na-cleared na ang pangalan ko. Wait, Anong nangyari sa paa mo? tumakbo ako. Masyadong mabilis ang takbo ko. Naipit ng kaunti ang paa ko. Wala namang problema. Sandali lang. Huwag kang gumalaw. Masakit ba? Hindi masakit. Hindi ko inaasahan na marunong ka rin nito, Sir Jin. Talagang hindi mo ipinakikita ang lahat ng kakayahan mo. May panahon ka pa para magpatawa. Mukhang. Hindi nga masakit. Ang proyekto ni Mrs. Lu, simula ngayon, ikaw na ang magiging responsable sa lahat. Ako. Naging supervisor na ako. Palagi kong naiisip na kaya mo ito. Kaya, ginawa ko ito noon pa, at dito ko na lang ito itinago. Ngayon, wala si Meng Ruoxue. Ang pinakaangkop na tao para dito ay ikaw lang. Kaya ibibigay ko na ito sa'yo. Salamat, Sir Jin. Aprobadong approve na ang leave mo, umuwi ka at magpahinga ng maayos. Kanina, hindi maganda ang ugali ko. Pasensya na. Huwag. Sir Jin, huwag niyo pong sabihin yan. Sa totoo lang, ako. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Honey, nasa harap ako ng mall. Hintayin kita. Honey, nasa harap ako ng mall. Hintayin kita. Nakaitim akong coat. Ikaw? Naka-beige akong blazer. May suot akong itim na sombrero. Sir Jen? Lin Shisheng? Ikaw Ikaw pala? pala. Sir Jen, ang swerte naman.
Oo nga, Svete. Sabi mo may gagawin ka? Anong gagawin mo? Dito sa mall? Ako. Dumadaan lang ako. Sakali na lang. Nag-iikot-ikot lang. Sir Jin? Kayo po ba? Ay, naghihintay ng tao? Uwa. Ang malas talaga. Nag-leave pa ako para kumain. Tapos nakasalubong ko pa boss ko. Hindi pwede. Kailangan kong umalis. Camel Quat. Black na sombrero. Ganun ba kaswerte? Oo. May hinihintay akong tao. Ah, sige. Hindi na kita iistorbo. Ay, sombrero ko. Ikaw, sombrero mo? Huwag kang gagalaw. Wait. Salamat, Sir Jin. Mauna na ako. Hoy, sandali lang. Ikaw ba? May nakausad ka bang tao? Wala naman. Nag-iisa lang akong nag-iikot. Bakit mo na itanong? Totoo? Siyempre, totoo. Wala akong dahilan para magsinungaling. Sir Jin, sige po, hintayin nyo na lang sila. Mauna na po ako. Nandito na ako? Nasaan ka na? Mukhang hindi na ako makakapunta sa napag-usapan nating lugar. Nandoon din si Sir Jin, naghihintay. Paano kung magkita ulit kami? Nakakahiya talaga yon. Medyo traffic ako ngayon sa daan. Baka matagalan pa ako. Eh kung sa ibang araw na lang, sa susunod na magkita tayo, ilibre kita bilang pasensya. See it. Hindi pwede. Kasama si Gino. May asawa na kami pareho. Hindi na namin pwedeng hayaan na magpatuloy ito. At hindi na rin namin pwedeng ipagpatuloy ang pagloloko kay Tita Liu. Kailangan nang magpaliwanag. Halika, Shisheng. Tikman mo ito. Paboritong tsaa ito ng tatay ni Chijing noong nabubuhay pa siya. Bihira ka lang pumunta dito sa araw ng trabaho. Hindi ba abala sa opisina? Itong si Chijing, hindi man lang nagpaalam sa akin ng maaga. Napupunta ka pala. Wala man lang akong naipaghanda. Ah, tita. Hindi. Tita. Ang pagpunta ko rito ngayon ay dahil may mahalagang bagay ako na itinago sa inyo. Anong nangyari? Tita na ang tawag mo sa akin? Si Chijing ba ang may kasalanan? Hindi. Wala itong kinalaman kay Gino. Ito ay... Ako ang nagsinungaling sa inyo. Anak, anong nangyari sa'yo? Anong itinago mo sa akin? Tita, ang pagpapakasal namin ni Gino ay, sa totoo lang, ay Ano? Ako ay para makapasok sa Chuangyuan. Kaya't kasama si Gino, nagpanggap kaming mag-asawa. Ginawa niya iyon para mapanatag kayo. Bago nangyari ang lahat, kami niya ay talagang hindi magkakilala. Akala ko, anong malaking problema? Si Chijing lang pala ang nakagalit sa'yo, di ba? Ay naku, normal lang yan sa mag-asawa. Mag-aaway, magbabati rin. Itong si Chijing, matigas ang ulo. Pasensya ka na sa kanya. Hindi. Tita, baka naman nagkamali kayo ng pakikinig. Hindi kami nag-aaway. Peke ang pagpapakasal namin. Talagang hindi kami mag-asawa. Paano naman mangyayari yon? Mabuti naman ang samahan ninyo, di ba? Sa tingin ko, si Chijing ay talagang gusto ka. Alam ko na, baka naman masyadong nagmamadali ang pagpapakasal ninyo. Kaya't hindi kayo nakapagkasal. Kaya hindi ka masaya. Ay naku, maliit na bagay lang yan. Pagbalik ni Chijing, kakausapin ko siya. Para mapabilis ang kasal ninyo. Ay nako, ako, bakit hindi ko maipaliwanag ng maayos? Ang marriage certificate. Kapag nakita ninyo ito, maiintindihan ninyo. Tita, totoo namang ikinasal ako. Ito ang marriage certificate namin ng asawa ko. Pero ang asawa ko ay hindi si Gino. Shisheng, anong problema?
sa marriage certificate na ito? Ang katabi mo dito ay si Chijing, di ba? Tita, baka nagkakamali kayo ng tingin. Ang katabi ko rito, paano naging si Gino? Anak ko yan. Paano ako magkakamali? Hindi pa naman ako ganoon katanda para magkamali ng ganito. Paano nangyari yon? Diyos ko, ano ba talaga ang biro ng tadhana? Shisheng, ikaw ba ay? Masyadong busy sa trabaho nitong mga nakaraang araw kaya hindi nakapagpahinga ng maayos? Kahit gaano pa kahalaga ang trabaho, hindi pa rin ito makakapantay sa kalusugan. Tita, may gagawin pa po ako. Mauna na po ako. Paalam na po, tita. Oy! Lin Shisheng, anong ginagawa mo rito? Kumusta po, Boss Jin? Paalam na po, Boss Jin. Hoy, ang bilis mong tumakbo. Ganoon ba ako kakilabot? Pagkakita sa akin, takbo agad. Pangalawang beses na ngayon. Chijing, ikaw ba ay nakagalit kay Shisheng? Pagkakita sa iyo, tumakbo siya. Ngayon, sa harap ko, paulit-ulit na tita ang tawag sa akin. Hindi naman, 34. Wala naman akong ginawang mali ah. Bakit hindi kanya pinapansin? Pagkakita sa iyo, tumatakbo. Nanay, dapat siya ang tanungin mo. Gusto ko ring malaman. Itatanong ko? Paano ko itatanong? Si Shisheng, ngayong pumunta rito, sa harap ko ay paulit-ulit na tita ang tawag sa akin. Sobra ang pagiging estranghero. Sabi pa, peke lang ang pagiging mag-asawa ninyo. Baka kasi, masyado kaming nagiging malapit, kaya gusto niyang maghiwalay ng landas sa akin? Tiyak may ginawa ka na hindi maganda sa kanya. Kung hindi, hindi naman sana ganoon ang trato niya sa iyo. Nanay, ako ang anak mo. Bakit lagi mong kinakampihan siya? Ano naman ngayon? Ang manugang ay parang anak ko na rin. Kampihan ko siya, anong problema? Dali, ayusin mo ang manugang ko. Kung hindi, hindi kita papatawarin. Sa tingin ko, mas mabuti pa na wag na lang kaming magdiborsyo. Ang asawa ko, kahit madalas hindi makontakt, pero hindi naman gahaman sa pera. Yung black card na binigay ko sa kanya, bukod sa napagkasunduang 30,000, yung sobrang pera, wala siyang nagastos kahit piso. Samantalang si Lin Shisheng, yung mga regalo kong ibinigay sa kanya, ipinagbili niya lahat. Malinaw naman na gusto ko rin si Jin Chijing. Pero bakit, nang malaman kong siya pala ang asawa ko, nagpanik ako ng ganito? Ang boss ko sa trabaho biglang naging asawa ko pala. Ano ba talaga tong nangyayari? Hay nako, bago ko pa man matanggap ang sitwasyong ito, mas mabuting limitahan ko muna ang pakikisalamuha sa kanya. Iniiwasan mo ko, di ba? Wala. Nag-iisip ka lang. Ganon ba? Assistant Shen, iba ang sinasabi. Sabi niya, parang takot na takot kang makita ako. Lin Shisheng, ano ba talagang kinakatakot mo? Dati, akala ko kapag pareho kayong may asawa na, wala kang problema sa pakikisalamuha sa kanya. Ngayon, alam mo na asawa mo na pala siya. Takot ka namang magkita. Manager Lin, anong ginagawa mo dito? Bakit ang tagal mo? Di ka pa pumasok? Wala. Naalala ko bigla, may isa pa akong urgent na trabahong di pa tapos. Mauna na ko. Surgeon, ako kasi, nag-aalala lang baka makaabala sa trabaho ninyo. Bakit naman? Nang ipatawag kita sa opisina para mag-ulat, insisting video conference ang ginawa mo, at pinatay mo pa ang camera, lahat ng dokumento, ipinapasa mo lang kay Assistant Shen?
Pupunta sa water dispenser, walang laman ang baso mo, pero nang makita mo kong pumasok sa pantry, umiwas ka kaagad? Sigurado ka bang? Hindi mo ako iniiwasan? May nagawa ba akong mali? Wala. Kayo po ay isang napakagaling na boss. Sa isip mo pala, boss lang kita. Akala ko, tayo ay magkaibigan man lang. Kung ayaw mo ng ganito, mula ngayon, hindi na kita guguluhin. Hindi kita ayaw. Biglaan lang kasi, di pa ako masyadong. Mula sa boss, patungo sa asawa. Bigyan mo ko ng konting oras para masanay sa pagbabago. Araw-araw akong pumapasok sa trabaho. Wala talagang paraan para maiwasan siya. Hayes. Oo nga pala. Kung magkakasakit ako, pwede na akong mag-leave, di ba? Pag nag-leave ako, di ko na kailangang makita si Jin Chijing. Hindi pwede. Masyadong malamig. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Trent ay 8.6. Aray, ayos, to na. Ginzong, may lagnat po ako. Gusto ko pong magpaalam ng ilang araw. Grabe, ang taas ng lagnat mo. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Gusto mo bang? Dumalaw ako sa'yo? Ayos lang po. May gamot naman ako sa bahay para sa lagnat. Pag ininom ko yun at nagpahinga, gagaling na ako. Tama ka. May asawa naman siyang mag-aalaga sa kanya. Anong gagawin ko ron? Tatlong araw pa lang siyang wala, hindi na ako mapakali sa pag-iisip sa kanya. Huwag kang lalampas sa hangganan. May asawa na siya, normal lang na di kanya pansinin. Ito. Di ba ito yung ibinigay ko sa asawa kong limited edition black card? Kaya pala, si Lin Shisheng pala ang asawa ko. May sakit pa siya. Huwag naman sana. Baka may nangyari sa kanya. Hoy, Assistant Shen. Alamin mo agad para sa akin ang address ni Lin Shisheng. Agad. Lin Shisheng. Lin Shisheng. Nalilito na ba ako dahil sa lagnat? Nakakarinig na ako ng mga guni-guni. Parang narinig ko pa ang boses ni Jin Chijing. Hindi ito guni-guni. Ako nga ito. Kagabi, parang nanaginip ako kay Jin Chijing. Hindi panaginip. Siya nga talaga. Pero paano siya? Nakahanap ng bahay ko. Mukhang inalagaan niya ako buong gabi. Ginoong Jin. Magandang umaga. Walang sinat ulit. Mukhang ayos ka na. Ginoong Jin. Salamat ha, sa pag-aalaga sa akin buong gabi. May sakit ka. Hindi ka man lang pumunta sa ospital. Gamot lang ang inasahan mo. Babae kang nakatira mag-isa. Paggabi na. Ni hindi mo man lang isinara nang maayos ang pinto. Buti na lang ako ang dumating. Kung masamang tao.
Ano na lang ang gagawin mo? May sakit ako eh. Nakalimutan ko lang. Akala ko kasi, maliit na sipon lang to. Kaya naman to. Hindi ko inakalang ganito kalala. Pero, Ginoong Jin, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Kung hindi ko pa malaman yan, ang Human Resources Department ng kumpanya, pwedeng-pwede nang magsialis. Pero, tungkol sa pasasalamat, huwag mo nang sabihin, dahil ang mag-alaga ng asawa ay natural lang. Ay, asawa? Mahal, Dapat tawag mo sa akin, asawa. Kung hindi ko lang nakita yung black card, hanggang kailan mo pa ako itatago? hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Biglaan lang. Medyo hindi ko matanggap. Yung boss ko? Naging asawa ko na. Ang bilis naman. Pasensya na. Ako ang tanga. Ilang beses na, hindi ko napansin. Pero, okay lang. Tapos na yon. Sabihin mo, ano pa ba ang itatapat mo sa akin? Yun kasi. Sa totoo lang, si Shisheng, artista lang siya na hinire ko para magpanggap na manugang mo. Pero hindi ko inakala, siya pala yung babaeng kinasal ko noong nakaraang 6 na buwan. Alam mo, kayong mga kabataan ngayon, wala kayong walang ginagawang matino. Araw-araw, ako lang ang pinagtatripan ninyong matanda. Yang bagay na yan, alam ko na matagal na. Alam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Muntik na nga, malayo na ako kay Shisheng. Ako pa ang may kasalanan? Magtanong-tanong ka sa labas. Sino bang ikinasal na, pati itsura ng sariling asawa? Ano itsura? Hindi alam? Pag nalaman ng iba, nakakahiya. Yung kuwintas na dinisenyo ninyo ngayon, labis na nagustuhan ng misis ko. Kaya nagpasya akong magdagdag pa ng 50 milyong puhunan. Salamat po sa suporta, Chairman. Dapat lang. Narinig kong baguhan ang taga-disenyo. Talagang magaling at may pangarap. Malayo ang mararating. Para sa akin, at para sa kumpanya, baguhan siya. Binabati kita, Ginoong Jin. May matalinong katulong sa bahay at may magaling na tauhan sa trabaho. Siya? Tapos na ang tawag. Kamusta? Nagustuhan ba ni Mrs. Lu? Sabi ni Mrs. Lu, dadagdagan pa tayo ng 50 milyong puhunan. 50 milyon? Tsk, tsk, tsk. Yung sukatan ng mga mayayaman ninyo? Nakakatakot talaga. Ano naman yon? Ang kinikita ko, para sa'yo. Pera ko, tao ko, lahat sa'yo. Ilang beses ko na sinabi, sa oras ng trabaho, tawagin sa posisyon. Tawagin mo akong punong taga-disenyo, Len. Punong taga-disenyo Lin ko. Hindi ko alam kung ang puno ko ay may oras mamayang gabi para magbigay ng pagkakataong makakain tayo ng hapunan. Yan. Depende sa mood ko.